paano ngayon? Meron na po ba kayong narinig na depensa ng mga DDS dito sa magkasama na selfie ni Sara Duterte at ni eto pong si Madriaga? Parang wala pa ano, 'no? Parang hindi pa nila naidedepensa ito. Ayan oh. Ayun, ang pagkakasabi po dito yung bang tumanggap ng pera, allegedly, no? Si VP Duterte sa mga pogo at drug lords. Aba, nakakagulat po ito. O doon noong sa Quadcom namin, talagang pinag-uusapan po natin yung pogo, yung drugs, yung lahat na. No, ha? Kaya, to me, isa talaga surprise po sa akin to. Isa din po sa dahilan kung bakit napaka-importante nung SOSE, no? Nung expenditure, kung sino yung mga nagbigay sa iyo ng mga donasyon nung ikaw ay tumatakbo nung eleksyon. Napaka-importante po kasi baka nga galing doon sa mga donasyon galing diyan sa mga tulak ng ipinagbabawal na gamot. Galing diyan sa mga illegal na pogo. Ganun po ka-importante yun, mga kababayan. Yung SOSE na yun na problema po ni Marcoleta, mga bossing. Bakit? Maisingit ko na si Marcoleta, ha? Kasi si Marcoleta, lumagda ng kanyang SOSE, walang isinulat na donor. No? Tapos biglang umamin naman doon sa Net 25. Biglang umamin sa Net 25. Kaya kamot ulo si Marcoleta dyan, mga bossing. At mukhang makakasuhan ng perjury, no? At baka posible pa, matanggal pa sa pagkasenador. Nak ng teteng naman na yan, no? Yung pangako na 2,000 pesos kada 2,000 pesos na bill sa kuryente, mukhang hindi pa matutupad, oh. Sabi ni Sultan, Sir Mark, shoutout naman dyan. Salamat, Sultan, shoutout sa iyo. Tuloy. Okay. Pero may mga nagsasabi na because of the timing and because it's such a surprise, baka nung posibleng pakawala ito si Madriaga, no? Para gumulo ang investigasyon laban sa kanya. Ako, Laban kanino? wala ako. Laban kanino? Kay Marcos? Sa ating presidente? Laban kay Martin Romualdez? Kay Martin Romualdez, hanggang ngayon, wala pa din ho silang maipakitang ebidensya. Puro ngaw-ngaw, puro laway. Kay Presidente Marcos, napakalayo naman ho yata, mga kababayan, na siya ang mastermind. Kagaya nung sinasabi ng mga DDS. Di ba? Bugok na nga lang ho talaga ang magsasabi na si Bongbong Marcos ang talagang mastermind yan eh. Tanungin nyo, paano mo mai-kokonekta si Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, diyan sa pinagsasasabi mo na siya yung mastermind? Siya yung nagpapaimbestiga, nagpaumpisa. Di ba? Sasabihin lang siya, kunyari lang yan si Marcos eh. Para kunyari hindi siya yung mastermind. Kung ako ang sitwasyon o nasa sitwasyon ng ating Pangulo, hindi ko po gagawin o isipin man lang na papaimbestigahan ko yung mga bagay na meron akong ginagawang kalokohan sa mga ganung bagay. Hindi ko gagawin yun, mga kababayan. Di ba? Bobo na lang ho ang gagawa siguro yung mga DDS. Iniisip nila yung mga yung mga kapwa nila DDS. Wala akong talagang alam dyan eh. Ang alam ko lang talagang inimbestigahan namin yan sa Quadcom. Inimbestigahan namin lahat yung mga bagay na dapat na imbestigahan. At lumabas lahat ng mga bagay na yan. So it is now up to the Sandali ho mga bossing. Ipapakita ko lang ho sa iyo kung yung sinasabi nito pong si Madriaga. Ito po iyon, mga kababayan, para hindi lang ho tayo naliligaw at alam nyo kung ano yung ibig sabihin yan. Pinagbabawal na gamot, Pogos, funded Sara 2022. Ayoko kasi naisipin ninyo na si Mark Ramos gumagawa lang ng mga kung ano-anong balita. Ayan po, balita sa Philippine Star. At alam naman natin na narinig na natin ito galing doon sa affidavit po ni Madriaga, mga bossing. Ayan, inano ko lang ha. Pinakita ko lang sa inyo para hindi naliligaw yung iba, mga kababayan. Tuloy!
to the Vice President to be able to really answer the allegations na sinasabi. Nung mismo kanya intelligence officer. Oo nga. Ayun, sabi ko nga kung hindi naman talaga totoo to, lalabas din naman yung sa investigasyon Kaya nga po, nung amin siyang dun sa TRICOM, iniimbestigahan namin siya. She even refused to answer. Sana naman, Lagi naman ganun. Naalala ko nga, ayaw niya ayaw niya mag-oath, di ba? Nakita ko isang beses, yung sa OBP, yung sa mga Department of Education, na mga staff niya, nakatayo lahat, nakaganon, nakapanumpa no? Siya, yung si Vice Presidente, nakaganon Ayaw. Ako, miski ho kayo, mga kababayan, kung alam mo na wala kang itinatago, pupunta ka doon sa loob ng Congress. Siyempre, igagalang mo ang Kongreso ng Pilipinas, mga kababayan. Kung alam mo na wala kang itinatago, bakit ka matatakot under oath Kung yung pawang katotohanan lang naman ang sasabihin mo, baka ang kinatatakot mga kababayan ng Vice Presidente, makasuhan ng perjury din. No? Kagaya nito, tingnan nyo. House recommends perjury, corruption charge versus Sara Duterte. Baka yan ang kinatatakot. Diba? The House of Representatives has adopted the report of the Committee on Good Governance and Public Accountability, which recommended the filing of criminal charges against Vice President Sara Duterte and other officials from her office over the alleged misuse of confidential funds. Diba? At ito din yung kinakaharap o yung kakaharapin na kaso ni Rodante Marcoleta. Yung panunumpa tapos magsisinungaling. Ngayon mga bossing, balikan natin na siya ngayon kasi talagang talagang nakikita namin hindi na to yung akusasyon lang ng tao na wala sa loob Oo. kundi ito yung nasa loob na Tsaka may isa akong panayam na Tsaka may mga ebidensya. Di ba? May mga ebidensya, merong mga Mary Grace Piatos, merong mga nagsasabi na talagang, ay nako mga kababayan, biruin mo nga staff niya na nahuhuli. Kapag ka medyo ipit na at hirap nang sumagot yung mga staff niya, parang malabunggo na mga kababayan. Malabunggo na magpo-post na lang na merong injection o may nakaturok doon sa kanyang kamay. 'Di ba? Biglang sasakit na ang dibdib para Para syempre mahinto na yung ginagawang hearing. Kapag ka nagtuloy-tuloy pa po ayan, nalalaglag na, nakikita na, naririnig na, pumapasok na yung sila chika ang dumadampot o kumukuha o pumipick up ng pera. Lalala pa tama na, masakit na dibdib namin nangyari. Sugod nyo na kami sa ospital. Ganyan yung mga style nila. Di ba? Sabi ni Sir Jorge, puro hirap huminga. Sabi, puro drama. Posible yan kasi mga atat sa kapangyarihan at panunungkulan. Correct. nood sa social media na-interview si Attorney Palad, yung legal counsel ni Madriaga. Ang sinasabi, may isa pa siyang hindi kasama sa affidavit na yan, pero may baka mag-execute isang affidavit na isasangkot naman yung yung mga senador yata. May sinabi Madadagdagan at parami na naman yung mga tao na makukulong, maooblo bago dumating ang Kapaskuhan. Di ba? Kasi po yan yung sabi Merong mga senador, congressman, ang mga makukulong bago magpasko. Baka sama pa nga po dyan si Bato de la Rosa Pero yung kay Bato de la Rosa mga bossing, hindi po tungkol doon sa mga flood control o doon sa mga ghost project. Yung kay Bato, hiwalay po yun, mga kababayan. Daig ni Bato, etong mga congressman na ito at mga senador na sinasabing makukulong. Bakit to? Kasi yung kay Bato, mangingibang bansa yun. Malamig yun. No? Mangingibang bansa ho yun, mga kababayan. Di ba?
na senador na nakalink din doon sa Pogo. Ah, So, may ganun din daw po. ako, in reality, honestly, I do not even know behind. Ano nangyayari behind that? O sino talaga ang nagpupuso nito? Ang nais lang namin malaman, kung talagang hindi totoo ito, I believe the Vice President could be able Paliwanag nila, ganun lang naman po yun. Diba?